May nagsusuka, mayroong mahirap, mayroong lagi kailangan nakahiga. Tapos pag silang, yun ang pinakamahirap. Pagka manganak na, pag nagle-labor na, yan ang pinakamahirap. Hirap na hirap ang mga nanay sa pagle-labor. Tapos pagka panganak, pag-aalaga ng bata. At habang nagpapalaki at nag-aalaga ng bata, ay mag-aalaga pa ng asawa. Ang tama ng mga nanay. Kapisi ka sa akin ngayon. Tama ba? Amen. Ganyan ang ginagawa ng mga nanay. Habang nagpapalaki ng mga bata, mag-aalaga, papalakahin, aarugahin ng mga anak, pero kasamang inaalagaan at inaaruga ang mga tatay. Amen. Ang nakalulungkot lang po, mabuti na lang sa pamilya ng Diyos, sa mga nakakakilala ng malalim sa Panginoon, wala ng tatay na nambubugbog ng nanay. Pero sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, ang dami pong mga nanay na binubugbog. Alam niyo po kasi ako sa barangay namin, may hawak po ng violence against women and children. Hawak ko po yan. Tatlo kasi ang opisinang hawak ko sa barangay. Una, ang Senior Citizens Party List. Ang Senior Citizens Federation. Amen? Hawak ko po ang mga senior citizens ng aming barangay. At ang hinahawakan ko po mga senior ay nasa 4,000. Mahirap hawakan ng senior Kasi kailangan lambingin mo, kung ano yung gusto, ibigay mo, pag may reklamo, pakinggan mo. Di ba? At pag nabigyan mo na, parang hindi pa nakatanggap, manghihingi pa uli. Di ba? Ganun po. Kasi ang dami kong hawak, mamaya tayo sa topic, kasi related po itong pinapatutuo ko sa inyo. So itong 4,000 na senior na hawak ko, talagang, lalo na doon sa opisina sa barangay, mga senior yan Mga senior na professional, na senior na, ang edad ng mga kasama ko sa opisina ay 89, 80, 79. Isa lang yun doon na 60, kasi 60 na. Sipin niyo po yun. Yung isa darating doon na binibiro ko. Pumunta ka dito para matulog lang kasi naka-aircon. Amen? Tapos, lagi mo iniisip, ano ba yung kapakanan ng mga senior? So, binuo ko po yan 41 chapters ng barangay namin. Kami po ang pinakamalaking barangay sa District 1 ng Quezon City. Ang populasyon namin din, more than 50,000. At ang registered voters namin dyan, na bumuboto ay nasa 22 to 23,000. Kaya mga kumakandidato doon, pag barangay campaign o kagawad, kailangan makakuha ka ng 7,000 to 8,000 na boto. So hawak ko yun, alaga ko. Mga senior. Pangalawang inaalagaan ko ron. At araw, gabi, madaling araw, hating gabi, yung problema ng mga nanay. Maraming mga nanay na pupunta sa barangay, asa-asa. Mother's Day ngayon. Sana walang kaso doon. Kasi nasa GC ko yan. Kapag may kaso, hindi na nila kaya, tumatawag sila sa akin. Violence against women and children. Mga naghihiwalay ng mga mag-asawa. Tapos naapektuhan yung mga bata. Amen. Pangatlo, yung Barangay Council for the Protection of Children. Hawak ko din po yun. Yung concern sa mga minor. Amen? Hindi pa pwede ang mga minor na papabayaan. Hindi pa pwede. Bawal po sa amin sa Quezon City ang mamalimos. Magtinda ng sampagitan. Hindi namin pinapayagan yun dahil ayaw na ayaw ni Mayor. Bakit? Dahil nagiging irresponsable ang mga magulang. Amen ba? Akala ng mga pastor, ng mga simbahang kagaya natin,
Ang responsibility natin ay nasa 4 na sulok lang ng simbahan. Ako po bilang pastor, ang responsibilidad ko ay sa buong community. Amen? Ang pinagpapastoran ko ay ang buong barangay. Hindi po ako nakatali at nakapokus sa 4 na sulok ng simbahan. Kaya doon ay nagkaroon ako ng ordinansa na hiniktitan ko talaga ng strict implementation ng discipline hour. Namin yung curfew. Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5. Amen ba? At pag kanina pinakita ko dun sa cashier ng Kinomoto, ang daming nahuli, puno na naman ang BPS. Ang BPSO namin doon, puno, mga minor. Hindi ko yan pinapauwi, pinachat nila ako. Anong gagawin dito, Bishop? Huwag pa uuwiin kung walang sundo. At mag-logbook at kailangan sila mag-community service, magwawalis sa loob at labas ng barangay, maglilinis. Bakit nagkakagaling mga bata? Pinababayaan ng mga magulang. Kaya di si Mayor pumakaya ng mga bata ay nagtitinda, naghahanap buhay, namamanimos. Kasi trabaho tungkulin ng magulang na pakainin, palakihin at pag-aralin ang kanilang mga anak. Amen ba? Amen. Anong trabaho ng mga pastor? Praise the Lord, hallelujah. Mag-Bible study lang. Anong concern natin sa community? Paano magkakaroon ng transformation ng ating bansa? Paano magkakaroon ng pagbabago ng ating community? Amen? Pero para matuto tayo na makibahagi sa komunidad, talagang tutukan natin ang mga miyembro natin na magkaroon ng tunay na pagbabago. Amen? Kaya ako sa church, nahigpin po ako sa leadership, nahigpin po ako sa mga members, kinakailangan mag-transform ang buhay. Huwag lang puro praise the Lord, hallelujah. Kailangan may commitment. Pag-araw ng gawain, be there. Pag-araw ng pagsamba, kailangan nandiyan kayo. Amen? Hindi priority mga lakad natin, hindi priority mga pasyalan, hindi priority mga paglalaba. Kinakailangan pag-araw ng Panginoon, this is the day of the Lord. Ang tawag dito, the Lord's Day. Araw ng Panginoon. Ito ay para sa Panginoon. Unahin muna ang Diyos bago ang sa sarili. Amen? Kaya pag ang mga kapatiran ay natututo ng tama, nagiging pagpapala sila sa barangay. Nagiging pagpapala sila sa community, nagiging pagpapala sila sa kanilang pamilya, nagiging pagpapala sila sa kanilang trabaho, sa kampanya kung saan sila nagtatrabaho, at nagiging pagpapala sila sa mga estudyante sa kanilang paaralan. Nakikita po yung pagbabago. Hindi puro tayo Bible verses, sinasaulong mga talata ng Biblia, pero hindi naman pinamumuhay. Amen ba? Hindi tayo basta born-again Christian. We are not just a born-again Christian. We do not identify ourselves as a Christian because Christianity is a religion. Dapat mabaon sa puso't isipan natin na nung tayo nakakilala sa Diyos, na nung balik ang ating relasyon sa Kanya, ay hindi yung ating Christianity religion ang pinagmamalaki natin. Dapat ang nakasaksak sa puso't isipan natin, ako'y anak ng Diyos. Amen? Ako'y anak ng Diyos. At dahil ako ay anak ng Diyos, makita dapat ang Diyos sa buhay ko. Dahil ang taglay-taglay nating pangalan at dugo ay ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Naintindihan po natin yung mga kapatid. Hindi lang tayo pupunta sa simbahan, aaten, uuwi. Dumating kang chismosa, pag-uwi mo, chismosa ka pa rin at chismoso. Amen? Walang changes, walang pagbabago. Darating ka na may sama ka ng loob, uuwi ka na bitbit mo ang sama ng loob. Amen? Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para tayo ay mabago, para tayo ay matuto, at maunawaan natin ang puso ng ating Panginoon.
Dahil kailangan ng Diyos ng mga babae at lalaki na kagaya nyo na magiging liwanag at ilaw sa ating community, sa ating tahanan, sa ating pamilya. Amen to that. Kaya mga kabataan ngayon, kung inyo lang nalalaman, nationwide po yan. Maraming mga kabataan na sira ang buhay. Bakit? Dahil sira din ang buhay ng mga magulang. Amen? Kaya mga magulang, kinakailangan tayo mga Kristiyano, mag-evangelize tayo. Akayin natin sila sa Lord. Kung gusto natin magkaroon ng pagbabago ang ating lipunan, wala sa mga politician ng pag-asa na kay Heso Kristo. Because Jesus Christ is the answer to the problem of our nation. Nakalive ba tayo? Amen? Akala natin yung mga politician ng pag-asa ng ating bansa. Yes, we have a government. We need them. Kaya kailangan maging matalino tayo sa ating pagboto. Amen ba? Pipiliin natin yung may passion, may puso sa Diyos at para sa bayan. Anong klaseng buhay ang ipamamana natin sa susunod na henerasyon kung tayo mga magulang, mga lolo at lola ay hindi magbabago ngayon? Kung hindi tayo gagawa ng tama. Amen? Ang daming mga kawawang bata, biktima. Ang mga batang pasaway ngayon ay biktima ng mga magulang na pasaway din. Biktima ng mga magulang na maagang nagsisipag-asawa, na hindi pinagandaan ng pagpapamilya at pagkakaanak, magre-raise sila ng kanilang mga anak. Anong klaseng pagtuturo at pagpapalaki ang gagawin nila? Mga kabataan na tumigil sa pag-aaral at biglang nabuntis, biglang naging tatay, nagsipag-asawa ng maaga. Anong buhay ang ibibigay nila sa magiging mga anak nila? At yan po'y naging sitwasyon. Kaya maraming mga kabataan na naging pasaway. Bakit maraming magulang pasaway? Bunga rin sila ng kanilang mga magulang na pasaway. So domino effect po yan. Wala ba tayong puso para mabago? Yan ang puso ng Diyos eh. Kaya namatay ang ating Panginoon sa Kristo sa cross ng Kalbaryo po. Para palayain tayo sa lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan at magkaroon tayo ng isang bagong buhay. Na buhay na kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya, isang buhay na ganap. Isang buhay na masarap, isang buhay na masaya. Isang buhay na hindi naghihikahos, hindi naghihirap. Isang buhay na hindi tayo namamalimos. Isang buhay na tayo ay pinagpala ng Diyos. Amen. Kapag ka meron, tinawag ko, chinat ko, pakiikutan nga doon sa kanto, doon sa may stoplight, ang daming nagtitinda ng mga sampagita. May mga tatay doon o nanay, bit-bit sangkol, namamalimos. Bitbitin sa barangay, kunin ng details para may pasok natin sa peso, mabigyan sila ng pangkabuhayan. Yung iba, binibigyan na namin ng pangkabuhayan, ayaw pa. Kailangan kasi hindi masayang ng peso. Pera ng gobyerno, huwag masayang. Humanap ka ng pwesto mo, yung maganda na hindi masasayang ang puhunan na ibibigay sa iyo. Hindi gusto namin dito. Vendor sa bangketa. So, paano mababago? Takbo ng isip nila, they need you. They need us. Kailangan natin ma-educate sila. Kailangan natin ma-share sa kanilang kabutihan ng Diyos at turuan sila na sa Diyos may pag-asa at ang Diyos ay gumagamit ng mga tao para sila ay makaahon sa kanilang sitwasyon. Amen? Ganun ang pagiging Kristiyano. Hindi tayo puro Bible verses, pakikipagdebate, pagmamalaki, pagyayabang. So kaya tayo naging anak ng Diyos, naging Kristiyano, ay para magdala tayo ng pagbabago sa mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, kasamahan sa trabaho, sa community. Pag nagawa ito ng mga simbahan o mga churches dito sa Pilipinas, sigurado tayo na magbabago ang ating bansa. At pagpapalain ng Diyos ang ating bansa. Ang problema, maraming Kristiyano kahit pastor at bishop, hindi follower ni Kristo.
This will be our topic today. Called to follow. Maraming Kristiyano, pastor, bishop, na followers sila ng kanilang pita ng laman, ng pagnanasa ng kanilang mga sarili. Maraming mga manggagawa ng Diyos na follower lang sila ng doktrina ng kanilang simbahan na hindi nila inaalam kung ito ba ay tama o mali. Nagasunod lang sila ng tao. But all of us are called by God to follow Him. Yan po yan, called to follow. My question is this: are you a follower? Na nagsara. Are you a follower of Jesus Christ? Tinatanong ko po kayo, are you a follower of Jesus Christ? Makikita natin yan dyan. Kahit yan ay namamatay na, makikita pa rin natin. Tayo ba ay follower, tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo? Amen? And the second question is this: who do you follow? Sino ba sinusunod? Amen? Sino ba sinusunod? Who do you follow? Si pastor, si bishop, mamaya nasa baba yun. Tamang sumunod tayo sa pastor. Pero anong klaseng pastor ang dapat nating sundin? Tamang sumunod tayo sa bishop, pero anong klaseng bishop ang dapat nating sundin at tularan? Who do you follow? Ang sabi ng Ephesians chapter 5, verses 1 and 2, andyan po yan, be ye, sa King James Version, be ye, therefore, followers of God. Kaya nga, sinasabihan tayo ni Apostol Pablo na maging follower tayo ng Diyos. Bilang mga, as dear children. Bilang mga anak ng Diyos, dapat ikaw ay sumusunod sa Diyos at ang sinusundan mo ay ang Diyos, ang aral ng Panginoon. And the second one, walk in love. Hindi yung mga bawal na pag-ibig. Lumakad ka na merong pag-ibig. In other words, mamuhay ka na merong pag-ibig kagaya ng pag-ibig ng ating Panginoon na siyang unang umibig sa atin. Amen? Sabi riyan, as dear children and walk in love, as Christ also hath loved us. Paano ba pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal? Huwag na tayo dun sa John 3:16, na for God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus Christ. Huwag na rin tayo dun sa cross na inalay na niya ang kanyang buhay para sa atin. May isang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo na pinakita niya ang isang klase at uri ng pagmamahal sa tao. Kung babalikan natin ang historical background ng mga Hudyo, ganito po ang pangyayari. May mga Pariseo, may mga tao na nagdala sa Panginoong Jesucristo ng isang babaeng makasalanan. At dinala niya ito sa kanyang harapan at ang sabi, ang babaeng ito ay nahuli sa pangangano niya, nagkasala ito sa panlalalaki. Kinakailangan ayon sa ating kautusan, according to the law, the old covenant, ay dapat patayin ito sa bato. Ayon yun sa salita ng Diyos na binigay kay Moses, patayin ito sa bato. Pero nasabi ni Jesus, kung sino walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. At nagpatuloy si Jesus na nagsulat sa buhangin. Amen? Yung mga religious leaders na yun, isa-isa na wala. Isa-isa na wala. At nung tumingala si Jesus, ang Panginoon Jesus, sabi niya, wala, asa na sila? Wala pang bumato sa'yo. Ikaw
din na hindi ko hatulan. Pag-ibig yun. Jesus Christ came into this world not to judge or condemn us, but to save us. Pero ang dami mga Kristiyano, mga pastor, mga churches, ang bilis-bilis nilang humatol sa pagkakamali ng kanilang kapwa, na nakalimutan nila sila rin ay merong pagkakamali. Amen? Ano yung in-part ni Jesus? Ano pinakita ng Panginoon? Pag-ibig. At ba't na tayo naligtas? Because of love. So, ang pag-ibig na tinuturo ng Bible ay hindi mo lang iibigin ng mga taong nagmamahal sa iyo. Hindi mo lang mamahalin ng mga taong gumagawa sa iyo ng mabuti. Kasi kung ang mga tao lang daw na gumagawa sa iyo ng mabuti ang iibigin mo, ano mo iibigin ng iyong kapwa? Amen? So nagtatangi ka, may diskriminasyon ka. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa atin, pati kaaway, pati mga taong dinadala sa atin na nagkasala, huwag mong hatulan dahil hindi tayo ang hukom, ang Diyos ang hukom. Sa church, pusong-puso yan. Kailangan sila makadama ng pagmamahal mo, pag-unawa, ibangon mo, alalayan mo, turuan mo, para siya ay makapagsimulang magbago. Amen ba? So ipapadama natin ang tunay na pag-ibig. Kaya nga ang sabi dito ni Apostol Pablo, be ye followers of God as dear children and walk in love as Christ also hath loved us. Mamuhay kayo ng may pag-ibig, mamuhay, lumakad. At ibig sabihin ng walk in love, mamuhay kayo ng may pag-ibig, kagaya ng pag-ibig na binigay sa atin ng Diyos, na minahal niya tayo nung tayo ay mga makasalanan pa. Amen? Kaya nga ako, kahit meron akong trabaho sa barangay o may iniintindi, pag nakikita ko itong mga bata na to, may nag-shoplifting, dadalahin ng security guard at manager. Sabi ko, ipatawag yung magulang nito, ipatawag nyo. Darating mga magulang nyo, galit na galit. Nagmumura pa sa harap ko, galit na galit. Puputusan pa yung anak. Oh, walang maingay, walang magmumura. Bakit ba nagkaganito anak mo? Kasalanan niyo po, okay magagalit sa akin. Kasalanan niyo po. Dahil kung nagabayan, natuturuan niyo ng tama mga bata nito, hindi po sila magkakaganyan. Amen? Kaya kahit din tayo mga Kristiyanong magulang, tungkulin pa rin natin at huwag natin iasa sa simbahan at sa pastor na ang anak natin ay titino. Tungkulin pa rin natin na sila'y bantayan, alagaan, pangaralan, turuan, paalalahanan. Amen? Irresponsibilidad natin yan. Sabi ng Bible, ang anak ay regalo ng Diyos. Pero pag ang anak mo ay hindi mo nadala sa tama, mananagot ka sa Panginoon. Mas mabuti pa raw ang isang magulang, huwag nang magkaanak kung ang anak ay mapapahamak. Quiet. Bayaran niyo yan. Magkano yung amount na ninakaw? 2,000 times 10. That is 20,000. Yan ang batas. Hindi susuli naman namin. Batas yan. Pero, later on, bayan ko yung money. Kung kami sa labas, bigyan nyo na ng discount. Hindi nila alam. Kabalik ko. Makiusap po kayo. Hindi yung pinapagalitan nyo mga anak nyo. At kay mga bata humingi kayo ng tawad. Amen. Kaya masarap may pastor sa community. Masarap may pastor sa barangay na ang pagpapastor natin hindi hanggang simbahan lang. Kanina nga, binibiro ko yung isang ako ko, sabi ko, ano, matatakbuhin kita ulit. Sa December, pag natuloy ang eleksyon, ikaw nang mag-e-SK chair ko, ayoko na.
Amen? Kasi SK kagawad po siya. Tinatakbo ko rin eh. Para magdala ng pagbabago sa mga SK na puro passion show, basketball, buha ng pondo, paliga. Inuubos ang pondo sa paliga. Walang programa sa pagbabago ng mga kabataan. So, anong klaseng sanggunian ng kabataan yun? Bakit ganun pumapasok yan? Para magdala ng pagbabago. Para hindi mahawa ng sistema. Amen? So, followers tayo ng Diyos. Hindi tayo followers ng sistema. Amen? Who do you follow? Kaya sabi at malino na sinasabi dito that Jesus Christ has given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor or savor. Kaya pag tayo ay tagasunod at sumusunod sa kalooban ng Diyos, para kang isang mabangong pampalasa o ricado sa isang masarap na pagkain. Yun yung naaamoy ng Lord. Wow! Tuwan-tuwa ako sa anak ko na to. Ako ang sinusunod. At dahil natutuwa ako sa iyo, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ano pa sabi dito? In the church, at ito ang common and practice, we talk a lot of leadership. Leadership training, leadership conference, leadership, discipleship. But Jesus never invited anyone to a leadership training. May nabasa kayo? Sa Bible? Nagsabi ba ang Lord, halika, follow me, may leadership training tayo. Amen? So, anong sabi ng Panginoon? He invited Andrew, He invited Peter, He invited James and John to follow Him. At alam natin kung anong sinabi riyan sa Matthew 4:19. Mamaya na natin titignan yan. At kung malalaman natin ang katotohanan, anong ginawa ng apat na ito? As we know, they responded immediately. Sabi ng Panginoon, come follow me, and I will make you fishers of men. Busy sila sa pangingisda. Busy sila pag-ayos ng kanilang lamban. Pero nung marinig nilang tinig ng Diyos, come, follow me, and I will make you fishers of men. What did they do? Immediately. Hindi yung Lord, teka muna ha. Lord, sorry, hindi ako maka-attend today. May lalaban ako, may gagawin ako, may negosyo ko ngayong araw na to. Sayang to. Pag kumita ako, magbibigay ako sa church. Hindi kailangan ng Diyos yung pera mo, kailangan ng Diyos yung puso mo. Amen? They responded immediately. Karaka-raka, ang abay Tagalog na yun. Left their boats and followed Jesus. Yung ginagawa nila, nung tinawag sila ng Panginoon, hindi na sila nagdalawang isip. Agad-agad, iniwan nila. At sumunod sila sa ating Panginoon. Meron pa. Jesus invite us to follow Him like the apostle, like this four. Pinanyayahan tayong lahat ng ating Panginoon na gayahin natin ang mga alagad na ito, ang mga mangingisda na ito. Nang tinawag sila ng Panginoon, hindi na nag-isip na ano ba yung mangyayari sa akin? Sayang naman to, kung iiwan to ngayon at tatalo ko sa gawain doon. Sayang pag nagsarado ako ng tindahan, malakas paglingkod. Amen ba? Mga born-again Christian nga, ang tinda, beer, gin, sigarilyo. Sayang, malakas ang benta ng sigarilyo at alak. Amen? They follow themselves. Hindi nila sinunod ang Panginoon.
Next, sabi pa rito, the Samaritan left her water jar. Kung alam niyo ang kasaysayan nito, si Jesus ay napo sa tabi ng balon. At may babaeng Samaritana na pumunta ron at iigib ng tubig. Ang sabi ni Jesus, pahingi ng tubig. Wala man na kayo panalo. Sabi ni Jesus, kung nalalaman mo lang kung sino ang humihingi ng tubig sa iyo, ikaw ang hihingi ng tubig na nagbibigay buhay. Na pag nainom mo ang tubig na ito, ay hindi ka na muling mauuhaw. A simple word. Sabi ng babae, pahingi ng tubig. O sige, tawagin mo asawa. Wala po ako asawa. Kasi sabi ni Jesus, nakalima ka na. Amen? Nakakilala ang babae ito sa simpleng pakikipag-usap lamang. At dumating ang mga alagad, walang nangahas magtanong. Ang sabi, sa isip nila, ba't may kausap na babae ko si Jesus Christ? Siguro, nanliligaw o babae niya to. Amen? Ganyan din ngayon sa church. Uy, nakita ko si Misha. Kumakain sila sa restaurant, may kausap na babae. Si Pastor, nakita ko. Ito mga alagad din, ganun din ang laman ng isip. Lalo na sa kultura nila, bawal makipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano at Samaritana. At dahil itong babae na to ay nakatanggap ng mabuting balita, anong sabi dyan? Then the woman, John 4:28 to 29, then the woman left her water jar. Ano yung mga nangyari doon sa apat na alagad? They immediately left their boat the moment they hear the call of Jesus. And even this woman, nung maintindihan niya at nangangailangan siya ng tubig na nagbibigay buhay, he immediately rin left her jar, na ang purpose ng pagdadala niya ng banga ay kumuha ng tubig ayon sa pangangailangan nila. Ang layunin din ng mga alagad na ito ay mangisda at makahuli ayon sa mga pangangailangan nila. But these people immediately left their boat and this woman left her water jar. And he went into the city, bumalik siya sa village ng mga Samaritano or Samaritana, and began telling the people, Come, see a man who told me all the things that I have done. Halika kayo. Tingnan niyo yung tao na nagsabi kung ano lahat ng mga pinaggagawa kong kasalanan. Oh, what happened? Can this be the Christ, the Messiah, the Anointed? At ang sabi niyan sa verse 30, so the people left the city and were coming to him. Bagay ang mga tao ito na nandoon sa city, nag-alisan dahil sa patotoo ng babae. Amen? Umalis din sila sa kanilang mga pinaggagawa at pumunta sila kung nasaan ang tao ito na nagbibigay buhay. Kaya kung tayo ay lalabas, mag-iibanghelyo, magsasabi ng mabuting balita ng Diyos, ang mga tao ito na gumagawa ng mga masama, ang mga magulang na walang ginawa kundi magsugal, magbingo, magtongits, uminom, aalis sila sa ganong kalagayan at susunod sila doon sa Jesus na pinapangaral mo. Amen. Kaya kailangan tayo ng Diyos. Another, Jesus approached Philip and Levi, a tax collector. Mga BIR agent ito, collector to. Mga taga-BIR ito. Nung tinawag ito ng Panginoong Jesucristo, they followed Him too. Sumunod din sila. Ito yung mga kolektor noon na
doble, triple, mataas mangolekta, kaya sila nagsisiyakan. But they immediately followed Jesus. So like these people na pinag-uusapan natin, you and I are called to step out of an old life. Tapos ito yung area ng old life na dinidiscuss ko. Tinatawag tayo ng Diyos na iwanan na natin yung mga luma nating ugali, yung mga pangit nating pagkatao. Tinatawag tayo ng Diyos na iwanan mo na dyan yung galit, kuot, sama ng loob mo, inggit. At kung may natitira pang bisyo. Amen? To let and step out of an old life and let us all step into a new life. So pag iniwanan mo na yan dyan, at tinanggap mo na si Jesus na nandito ka na doon sa bagong buhay na binigay sa iyo ng Diyos, dapat dito, hindi ka na magagalitin. Hindi ka na maramdamin. Hindi na kayo mainggitin. Hindi na kayo matampuhin. Hindi na tayo sakim, makasarili. Dito mapagbigay tayo. Amen? Yung sama ng loob, iniwan mo na. Dito kaya na nating magmahal, magpatawad, at yakapin yung tao na nag-iinis sa iyo araw at gabi. Kaya? 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 So hindi religion. Way of life. It's not a religion. It's not just hearing of sermon and being a born-again Christian, but entering into a new life, a new level. Amen? Changing from old to new. Amen po ba? So hindi yung simba, uwi, akala natin, nagampanan na natin, ang tungkulin natin. Magandang pumunta rito every Sunday para matuto. Pero kung pagpunta mo rito every Sunday, wala ka namang ginagawa at walang pagbabago sa buhay mo. Useless. You are the same yesterday. Amen? Hindi ka nagbago today. You become a religious Christian, not a righteous Christian. Buwang bibig mo lang ang pagiging born again. Pero ang tawag sa iyo ng Bible, you must be born again. Burn. Kailangan ka sunugin ulit. Sunugin. Amen. Step out of an old life and step into a new one. But remember, not everyone responded positively to the call of Jesus. Sino yun na hindi sumunod? Etong rich young ruler. Sa Luke chapter 18 verses 18 to 23, ikikwento ko na lang sa inyo. The rich young ruler decided not to follow Jesus. When Jesus invited him to give his many possessions to the poor and join Jesus' company of disciples. Sino tong rich young ruler na to? Ito yung binatang mayaman na lumapit sa Panginoon. Na ang sabi niya, mabuting guro, ano ba ang dapat kong gawin para magkaroon at magkamit ng buhay na wala hanggan? Sabi niya ng Panginoon, ibigin mo yung kapwa, ibigin mo ang Diyos, at kung ano-ano pa mga nakasulat sa kautusan. Sabi ng binatang mayaman na yun, ginawa ko na po yan mula sa aking pagkabata. Wow! Masunurin, ano? Sabi ni Jesus, okay, nagawa mo na yan mula sa iyong pagkabata. If you want to be perfect, if you want to grow in the, if you want to grow in Christ, if you want to be mature, Christian, perfect means maturity. Okay, nagawa mo na yan. Maraming gumagawa niya sa church, pero hindi nagmamature. Dines ni Lord yung puso ng lalaking ito.
kung nasa ng heart niya. So, if you want to be mature, if you want to be perfect, go home, sell your possession. Pabigay mo, then follow me. Hindi ayaw ng Diyos na may pera ka o kayamanan. Hindi siya literal na hinihingi sa atin ng Diyos ang mga kayamanan natin. Binabago ng Diyos, ano ba ang number 1 sa puso mo? Amen? Kung wala ka naman pera, susunod ka ba sa Lord? Pag may pera ka, nasa ng puso mo. Sabi nga ng conference, maraming Kristiyano laging nasa simbahan pag walang pera. Kasi nagpapapray para magkapera. Hello? Natatawa kayo, palakpakan niyo mga sarili niyo. Amen? Tama? Andyan sila lagi, nagpapapray. Pero pag nagkapera na, nawawala na sa simbahan. Kasi hinihila na ng pera na bumili nito, mamasyal doon. Amen? So, sino ngayon ang sinunod nila? Yung pera. Hindi na ang Panginoon. So, if we want to be a true followers of Christ, there is a cost to pay or a price to pay. Meron ka talagang gagawin kung gusto mo maging follower ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan natin ang sinasabi ng Bible. Andyan yung tatlo. If anyone to become my followers, sa Mark chapter 8, verse 34. If anyone to become my followers, number 1, let them deny themselves. Kalimutan mo ang iyong sarili. Ano ibig sabihin ng kalimutan ng iyong sarili? Yung mabaliw ka, hindi mo na nakikilala sarili mo. Hindi po ganon, mame-mental tayo. Ano yun? Huwag munang priority yung sarili mo. Yung lakad mo, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, yung party doon, yung kainan dito. Amen? Deny yourself. Kagaya ng babaeng Samaritana, ng mga alagad. Yung kanilang purpose in going there, tinawag sila ni Jesus, binitawan nila kagad. So tayo, kung gusto raw natin maging talagang tagasunod at followers ni Jesus Christ, huwag muna natin gawing number 1 lahat sa buhay natin ang mga gusto natin. Lalo na kung mga desire natin, hindi yan makalulugod sa Diyos. Amen? Deny yourself. Yung mga desire mo, yung mga pangarap mo na naglalayo sa iyo sa Diyos. Amen? Yung mga pangarap mo na iiwanan mo ang ministry mo. Ibigay mo sa Lord yung pangarap mo. Magpatuloy ka sa pagsunod sa Diyos. At yung pangarap mo, ibibigay na lang sa iyo ng Diyos. Yun ang ibig na sabihin ng seek ye first His kingdom and His righteousness. Dalawa lang naman yung kaharian ng Diyos, nang ibig sabihin sa Tagalog, pabayaan mo munang pakialaman ka ng Diyos, pagharian ka ng Panginoon. Kingdom, pagharian ka ng Panginoon, at pabayaan mo na ang kanyang katwiran muna ang maging katwiran mo. Dahil pag ginawa mong dalawang ito, anong sabi? Kung anong meron ka na, dadagdagan ko pa yan. And everything shall be added unto you as well. Amen. Kahit magpagod ka, magpuyat ka, mag-24 oras ka ng trabaho, pag wala ang Diyos sa buhay mo, makukuha mo kaunti lang. Pero pag ang Lord ang gumalaw sa iyo, wala kang siksik-liklik na paglalagyan ng pagpapala ng ating Panginoon.
Oh, yun lang. Deny yourself. Huwag maging number one ang sarili mo. Huwag yung puro sa'yo, puro sa'yo, puro sa'yo, puro sa'yo. Amen? Pag nagkapera ka, pinagpaala ka ng Diyos, huwag yung sa'yo na naman, ay, may blessing ako. Punta ako Maynila, punta ako sa Singapore, bibili ako ng bagong cellphone, yung uso ngayon. Sarili mo yung deny yourself. Dapat, ibigay ko muna yung para sa Lord. At magtatanong ka sa Lord, Lord, salamat sa blessing, ano yung para sa kanto? Anong gagawin ko rito? Amen? So let them deny themselves. Number 2, take up their cross. The word cross in the Bible, lalo na nung time ng Roman, sa time ni Jesus Christ, sa time natin, ito ay Silla Electrica. It is speak of death. Dito pinapatay ang mga makasalanan. So, ibig sabihin ng take up your cross, mamatay ka sa sarili mo. Huwag mo lang tanggalin yung mga desire na yan na hindi naman dapat. Tanggalin mo yan, kundi higit sa lahat, mamatay ka na sa mga pagnanasa mo na hindi ka dapat. Amen? Maging number 1 na talaga ang Diyos kayo. Kaya sabi niya sa pangatlo, follow me. Alisin mo ang mga bagay na hindi ka dapat. Patayin mo yung mga pagnanasa ng laman. Magkaroon ka ng self-control. Magkaroon ka ng self-discipline. Pigilan mo ang sarili mo sa mali. Amen? Pigilan mo. Then you follow God. Yung order ng Diyos. So, ang true followers ng Panginoon, they are willing to make sacrifices. Ayan po. Hinighlight ko talaga yan. Are you willing? You want to follow Jesus Christ? You must be willing to make sacrifices. Maraming pastor, maraming Kristiyano namatay ang apoy ng paglilingkod sa Diyos. Pagsiserve sa Lord. Apoy ng pag-ibig. Bakit? Wala na silang sacrifice na ino-offer sa Panginoon. Napag-aralan dito sa conference. Ikalawa, they obey God's command. Sinusunod nila kung anong sinasabi ng Diyos. Naalala niyo yung Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 2? Ano sabi nun? If you fully obey the Lord your God. Wala sa PowerPoint. But, ito yung verse na yun. If, nadahan-dahanin ko ha, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commandments that I am giving you today, I will set you high above the nations of the earth, and all this blessing will come upon you if, pangalawang if, hindi yung kantang if you obey the Lord your God. Ano sabi? If conditional. May condition si Lord, and you will be the one to decide. If you fully, hindi half-half, hindi 99.9% disobedience pa rin yun. If you fully obey the Lord your God and carefully follow His commandment that God is giving you today. What is God's commandment that God is giving you today? Deny yourself. Take up your cross. Follow Him. Kaya nga, when God speaks from the mouth of His servant, you must hear the voice of God. Or when the servant of God speaks, listen to the small voice of God. Hindi basta ako nagsasalita dito. Kaya doon sa isang conference namin sa Baguio noon, when God speaks, who listen? Nung nagsasalita ba ang Diyos, sino kaya ang nakinig at nakadinig? Like this, ang Diyos nagsasalita through this sermon, through this message.
Pag kung kayo ay may mabigat na problema, nagsasalita ang Diyos. Bakit inalaw ng Diyos na magka-problem ka ng ganyan? Amen? Kasi ang Diyos nagsasalita yan sa iba't ibang pamamaraan niya, hindi sa way natin. Pag may taong nagagalit sa'yo, naiinis sa'yo, ginawan ka na masama, listen to the voice of God. Ba't pinahintulutan ng Diyos yan? Ang bait-bait mo, tapos ginawan ka ng masama. Bakit pinahintulutan ng Diyos yan? Pag may mga situation or circumstances, try to listen and hear the small voice of God in that situation. Kailangan marinig nyo. Amen to that. Nung mamatay ang message ko, hindi madali, pero sabi ko, Lord, why? Ano yung lesson? Nung mamatay yung anak ko 2 years ago, drama sa church, why? Kaya yung kausap, gusto ko ako lang. I want to hear your voice. Amen. Ngayon, nagsisermon tayo. Can you hear the voice of God? Not my voice. But through this message, were you able to hear the small voice of God? Amen. We are not just sitting inside the church just to listen to pastor's sermon, but to hear and listen to the small voice of God from the sermon. Kaya maraming umuwi na walang natutunan, walang conviction, walang pagbabago, nakarinig lang sila ng sermon at boses ni pastor at hindi nila narinig ang tinig ng Diyos. Because the moment you hear the voice of God, you will be changed. Mababago ka. Because the voice of God is powerful. Enough to change us. Enough to transform us. So if you fully obey the Lord your God and carefully follow all these commandments that God is giving you today, I will set you high above the nations of the earth. Nang ibig sabihin sa time natin, itataas ka ng Diyos, ipopromote ka ng Diyos. Hallelujah! Makikita ng Diyos ang anak ng Diyos na pinagpala. Makikita din ng mga tao na ikaw ay hindi na buntot, hindi na nasa baba, itataas ka na ng Diyos. God will set you high above all those people. Pati kayo mga estudyante, itataas kayo ng Diyos. Hindi yung mga unbeliever student ang magiging mas magaling sa inyo. Ikaw ang magiging magaling at itataas ka ng Diyos. Sa larangan din ng negosyo, hindi yung mga magagaling na negosyante na yan. Pag nakita talaga ng Diyos, that is why this is conditional. If. Ano ang unang sinabi? God will set you high. You will receive promotion after promotion. Itataas ka talaga ng Diyos. Then all this blessing will come upon you. May karugtong ba yun? And overtake you. Hindi lang basta darating ang mga customer mo. Hindi lang basta darating ang mga kliyente mo. Hindi lang basta darating ang mga biyaya at pagpapala na yan. Yung pagpapala at biyaya na yan, pagdating, lalagpas pa yan sa'yo. At kahit saan ka magpunta, lagi ka makakakita ng blessing. Hello, that's the goodness of God. Amen. Hindi naghahanap ka ng blessing, hanap ka ng hanap. Nagkakandakuba ka na sa pagtatrabaho. Alam mo ba yung pagkakandakuba sa pagtatrabaho, pagpapagal ng todo-todo, ay parusa ng Diyos kay Adan. Kung hindi ka na connected sa unang Adan na makasalanan,
at ikaw ay connected na sa ikalawang Adan na walang kasalanan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo, malaya ka na sa sumpa ng kahirapan. Hello. Pati mga babae, malaya na sa sumpa ng panganganak. Kaya pinahirapan ng Lord ng panganganak noon. Talagang maghihirap kasi namin kay Eva para hindi dumami ang lahi na makasalanan. Amen? Pero itong mga babaeng to, anak ng anak kahit nahirapan. Tama? Makikita niyo lalo na sa mga depressed area. Anak ng anak kahit walang papakan. Pero pag anak ka na ng Diyos at sumusunod ka sa Panginoon, and because you receive from the bottom of your heart Jesus Christ as your Lord and personal Savior, and you seek first His kingdom and His righteousness, lalaya ka completely sa sumpa ng kasalanan. Amen? So hindi ka maghihirap. Yung favor, kaya nga ang kaligtasan, grace, favor ng Lord, unmerited favor, hindi mo pinaghirapan kasi ikaw dapat ang ipapako, ikaw dapat maghihirap pagpasa ng cross, ikaw ang parurusahan. Pero kinuha na lahat ng Panginoong Jesucristo yan para hindi ka na pahirapan. Kailangan mo lang tanggapin ang katotohanan na namatay siya sa buhay mo, naligtas ka dahil sa kanyang dugo, dahil sa kanyang pag-ibig. At matapos kang maligtas, anong gagawin mo susunod? Huwag mong sayangin yung kahirapan, yung kamatayan, yung parusa, hagupit ng latigo, at kahiyan na dinulot ng tagapagligtas mo. Huwag mong yurakan, huwag mong ipahiya. Kaya yung kaligtasan binigay sa iyo para makalaya ka sa kamatayan at kasalanan, lakaran mo ng isang bagong buhay. Amen? Alam ba natin ang Diyos yan? Huwag kayong maniniwala sa mga hyper grace. Na dahil sa ganang biyaya ng Diyos, naligtas ka na sa cross ni Kristo. Pwede ka magkasala, magre-repent ka naman. Yun yung mga taong nagyuyura sa kamatayan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun din yung mga pastor na hindi alam kung anong pinapangaral. Yan dami nilang followers. Bakit? Dito sa grupo na to, pwede pa lang mga bahay, pwede magkasala. Hihingi lang ako ng tawad. Pwede pa lang maglasing ulit. Hihingi lang ng tawad. Kasi ang biyaya ng Diyos ay sagana. Huwag tayo nagkala Pastor Oscar, ang higpitik-tik. Huwag tayo makinig kay Bishop, ang higpitik-tik. Saan kayo? Amen? Nakita niyo na? We obey commands and live out our faith consistently. Pananampalataya natin ay buo at pinamumuhay natin ang pananampalataya may gawa. Amen? May gawa. May bunga. Nanampalataya ka, niligtas ka niya, pinatawad ka niya, asa ng bunga? Ang bunga ay bagong buhay. Amen? Kaya, you need to live out to your old life and step in to a new life. Yan ang tinuturo ng Diyos sa atin. Hallelujah, ang bilis ng oras. So the word followers in the book of Ephesians chapter 5 verse 1 and 2, yung binasa natin kanina, literally translated to imitators. Na ang ibig sabihin nito, imitation means copying, emulating, or reproducing something. So kung babasahin natin sa mas mababaw na salin ng Biblia, ang sabi niya, next, imitate God, Ephesians 5:1 sa New Living Translation. Imitate God, therefore, in everything you do, because you are His dear children. Kanina, be ye therefore followers of Christ. And the word followers means imitation. Kaya sabi dito sa New Living Translation, imitate God.
therefore, in everything you do, because you are His dear children. You imitate God, yung kindness niya, yung goodness niya, yung patience niya. Amen, yung pag-ibig na pinadama niya sa atin. Kaya nga, for us to do that, balikan mo yung slide 17, for us to imitate God, nabaliktad kasi yan. For us to imitate God, we must set out to know God intimately and to discover how to become more like Him. Para tularan natin yung kabaitan ng Diyos, anong dapat gawin? We must set out to know God intimately. Kailangan tulungan mo ang sarili mo na makilala mo siya ng lubusan. In a close, personal relationship. How you read your Bible? Nagbabasa ka ba kayo? Huwag kayo magsisinungaling. Nagbabasa pa kayo? O nakikinig na lang kayo? See? Kahit may Bible app sa cellphone, nagbabasa pa ba kayo? Sabihin natin, nasa cellphone, tinignan mo to, biglang may tutumulo, nag-pop up ang notification. Iiwan mo yun. Mas ipaprioritize mo yung nag-text sa'yo, nag-chat sa'yo. Tama, mali. Sabi mo sa katabi mo, nakahiya ka ngayon sa Lord. Amen? Magbasa kayo. Dapat may mga Bible kayong ganito, nasisira. Ayun, ang Bible din na nasisira. Hallelujah. Kaya sabi pa ng New Living Translation, yung verse 2, live a life filled with love. Mamuhay kayo ng isang klaseng pamumuhay na puno ng pag-ibig or punong-puno ng pag-ibig. Following the example of Christ, He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. So tingnan nyo sa mas mababaw na salin, lalo nating naintindihan. Today, the church needs men and women. Ngayong panahon natin ngayon, kailangan ng Diyos, kailangan sa church, ng mga babae at lalaki that are set apart ang buhay by God. Set apart. You do not copy the system of this world. You transform and you renew your mind. Ano sabi ron? Do not conform, Romans 12 verse 2, do not conform any longer into the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you will be able to know what is good, pleasing, and perfect will of God. Kinabisado ko ba yung talata na yun? Automatic siyang dumadating sa akin dahil kakabasa ko ng Bible. Kaya pag nangangaral ako, pag nagbulong ng Holy Spirit, you quote this verse, wala sa slide. Amen? So kung wala kang binasang Bible, wala kang salita ng Diyos na masasabi. You don't need to memorize verses. What you need to do is to meditate upon the Word of God day and night. In Tagalog, hindi ko alam sa Bisaya, pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos. Unawain mo, intindihin mo pag nagbabasa ka. Amen? So, the church needs men and women that are set apart by God to set an example for the world to follow. Tayo ba, masasabi natin sa sarili natin, example tayo? Kayong mga anak, kung may mga magulang kayong hindi umaattend, yung buhay mo ba ay mabuting halimbawa sa loob ng tahanan? Kayong mga asawa, yung buhay mo ba ay mabuting halimbawa sa iyong kapartner? Amen? Kayong mga Kristiyanong estudyante, ang buhay mo ba ay mabuting halimbawa sa eskwelahan? Kayong mga manggagawang Kristiyano, yung buhay mo ba ay mabuting halimbawa sa isang kumpanya o sa trabaho pinagtatrabahuan mo o sa kumpanya pinagtatrabahuan mo?
Ito ang command ni Lord. At kailangan ngayon ng Diyos dito. Amen? Na kayo ay magiging mabuting halimbawa kung saan man kayo nilagay ng Diyos. So we all need the men and women of God in our lives that is helping us to follow Christ. At kailangan nyo rin ng mga babae at lalaki na mga lingkod ng Diyos na magseset sa inyo ng example at tutulungan kayo kung paano talaga sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. There's nothing wrong with following them who is following God. Hindi masama at hindi mali na tularan nyo si pastor, tularan nyo si bishop, gaya ng sinasabi ni Paul. Ang sabi ni Paul, he instructed the believers to follow him. Sabi niya sa mga mananampalataya, tularan niyo ako. At ito yung nakasulat sa 1 Corinthians 11 verse 1. For follow my example as I follow the example of Christ. Sino yung mga pastor at mga bishop at mga leaders na dapat nating tularan? Yung tinutularan ang ating Panginoong Jesucristo. Yung nilalakaran niya, yung lakad ng Panginoong Jesucristo. Yung alam niya ang katwiran ng Diyos. Ito yung mga lingkod ng Diyos. These are the servant of God that you must follow or you should imitate them. Or we must imitate them. Follow them. Kaya sabi ni Paul, ang lakas ng loob ni Paul magsalita, follow me as I follow the example of Christ. Follow my what? Example. As I follow the example of Christ. Kaya kanina ang tanong, who do you follow? Mga leader na authoritarian, mga bishop at pastor, na pansarili lang, kalooban nila, pinagkagagawa nila. Ang bulag na tagapag-akay at mag-aakay ng mga bulag, kapwa sila mahuhulog sa buhay. Amen? O mga pastor at mga leader na ganyan, ay hindi nakakaunaw at nakakakita ng katwiran at kalooban ng Diyos. Pag ikaw ay hindi rin nakakakita ng katwiran at kalooban ng Diyos, pareho kayong mapupunta sa hukay, sa impyerno. Pareho kayong mapapahamak. Kaya sabi dito, hindi masama. Kung may mga babae at lalaki ng lingkod ng Diyos, at ang sabi niya sa New Living Translation sa mas mababaw, and you should imitate me. Dapat gayahin ninyo ko. Just as I imitate Christ. So ganito mga servant ng Lord ang dapat natin gayahin. Yung pinag-aarian ng Diyos. Amen? Hindi yung mga pinag-aarian ng mga gusto nila sa sarili nila. Huwag kayong susunod sa mga pastor o bishop o ministro, mga leader na pinag-aarian ng kayabangan, pinag-aarian ng inggit, pinag-aarian ng galit, pinag-aarian ng selo, kasi makukuha nyo yung espiritu nila, magiging ganon din kayo. Amen? Amen? Ingat kayo who you are. Amen? Kaya, sabi ng Panginoong Jesus, kung nabasa niyo na to, hindi ako naparito rito para magbigay ng kapayapaan. Naparito ako para pag-iwa-hiwalayin. Ano yun? Pag-iwa-hiwalayin yung relationship. Ano yun? Hindi literal na relasyon ng anak sa magulang, magulang sa anak. Kundi pag-iwa-hiwalayin ang ganitong klase ng relasyon na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. It's the community of people na naniniwala sa Diyos. Pero may relasyon sila sa isa't isa. Pero mali ang klase ng relasyon. May sinusunod silang leader, pero mali ang prinsipyong tinatayuan ng leader. Amen? Kaya may mga malalalim na mga ginagamit si Lord, symbolical, figurative speech, for us to understand the mystery of the kingdom of God.
Mga parables. Most of the parables talk about the kingdom of God. And when God used a parable, there is a lesson to learn. Tingnan nyo another example, ha? Sabi ng mga alagad, nangangaral ang Panginoong Jesucristo, daming tao. May lumapit sa Kanya, Panginoon, andito po yung magulang mo at mga kapatid mo. Is that literal? Ano sagot ni Jesus Christ? Ang mga kapatid ko at magulang ko ay yung mga nakikinig sa aking salita. Parang pinahiya niya yung mga physical brothers and sisters. No. Meron siyang drive na katotohanan using a natural illustration. Amen? Using a natural or physical illustration for us to understand. So para tayo mapabilang sa pamilya ng Panginoong Jesucristo, dapat daw nakikinig tayo ng Kanyang salita. Amen. Kaya pag kami mga pastor, hindi naman naunawaan yun, mga karal ng ganito. Parang ganito, maraming ganyan nun. Tinawag ka ni Lord, huwag ka nang mag-aral, mag-full time ka na. Dito ka. Maraming napahamak na ganun. Kasi yun lang yung unawa ng pastor. They don't know the Word of God. Amen? E meron din na, lagi na lang binubuno sa ama ko, hiwalayan ko na, hindi niya naunawaan ang pagdalo ko. Sasabihin ng pastor, pag walang paunawa, sige, iwanan mo na, kawawa ka naman. Amen? Mag-ingat tayo kung sino pinapakinggan natin. Maraming sitwasyon sa buhay na hindi natin kayang sagutin lahat. So kailangan natin makinig at mag-aral sa Panginoon. May mga sitwasyon pa na itong mag-asawa na to nung araw, mag-asawa sila, nagkaanak sila, nagkahiwalay. Kasal man o hindi, nagkahiwalay. Nagsasama man o hindi, nagkahiwalay. O kasal man. Tapos dumating ang araw, nakakita si lalaki ng panibagong asawa, nakakita si babae ng panibagong asawa, at dahil kasal na sila, hindi na sila nagpakasal kasi wala tayong divorce. Hindi nila kayang magpaaral kasi mahal. Nagsama silang dalawa, nagkaanak ulit. Then later on, nakakilala sa Lord. Amen? Nakakilala itong bagong pamilya na to sa Lord. Ang sipag, umaattend. Wow! Worship po talaga. Very active in the church. The same with them. Paano kung nandun niya sa church at may pastor na sabihin, hindi yan ang tunay mong asawa, magkalipin lang kayo, maghiwalay kayo. Ganun din dito. Maraming ganyan ngayon. Pinaghihiwalay. Amen? Ako hindi pinapakialaman na. I give them to the Lord. Limited ang aking utak. Alapakan natin ang Diyos. Masyado silang dogmatic. Kagaya ng mga religious leader na according to the law, patayin ang babaeng ito sa bato. You see now the application of that situation during the life of Jesus Christ. Pero ang dami mga pastor, judgmental. Masyado silang holier than thou. Para silang yung mga religious leader na dinala yung adulterous woman. Kaya sabi ni Christ, kung sino walang kasalanan, sige, patayin mo. Ayon pala sa salita, yung iba nga ayon dito, yung kapatid na nagkasala, si Paul pang may sabi, pag nagkasala, kausapin ng isa, pangalawa, kausapin, pag hindi, ihayag nyo, expose nyo sa church, at palayasin. Saan pupunta yun? Wrong application of that verse. Diba sa kingdom ng Diyos, hindi tayo all order. Hindi biblical. Biblical nga yun yung mga religious leader na lumapit kay Jesus Christ Kabisado ang law of Moses Patayin So akala na maraming mga religious leader na yun, tama ang kanilang iniisip. Kulang sila dito.
sila connection sa Diyos. Amen? Are you hearing this? Alas 12 na pala, mag-12 na. Amen ba? Palapahan natin ang Lord. Gusto na ba tayo? Sinasamantala ko yung mga pagkakataong ganito na makapagturo sa inyo ng maayos. Para merong changes, may transformation ang buhay natin. Isipin nyo, narinig nyo ngayon, magiging ganun pa rin ba kayo? Hindi, nagkakasala kayo. Pwede pa ba yung magbalikan? O iwanan nila yung mga anak nila? See? Hindi solusyon binigay nila, problem. Kaya pag-aasawa ng mga kabataan na hindi sila punot ng dami para walang merong biktima. Ang pag-aasawa ng mga kabataan ay dapat according to the time and perfect time of God. Amen? At ang pag-aasawa ng mga kabataan ay dapat ayon dun sa kalooban ng Diyos. Hindi yung namimili ka ng maraming boyfriend o girlfriend at kung sino yung perfect para sa iyo, compatible para sa iyo. Amen? That's the system of the world. Ginagaya yung sistema ng mga kaklase nyo, mga kaibigan nyo. Sistema ng mundo yan. Pag mag-aasawa ka, yun na yung babae yung binigay sa'yo ng Diyos, yun na yung girlfriend na binigay sa'yo ng Diyos, yun na rin yung boyfriend o lalaki na binigay sa'yo ng Diyos. Hindi pa palit-palit, wala kayong pinagkaiba sa mga unbeliever. Amen? Amen. Tingnan nyo, ulang ang oras na ito. Our time is not enough for everything to tell you, to teach you. We need to be rooted and grounded in the Word of God. Ayon sa principle ng Diyos, hindi ayon sa paniniwala at prinsipyo ng mga religious leader na according to this verse. Amen? Kita nyo na, kaya hindi pwedeng basta-basta church tayo. Amen? Hindi basta. Kaya mahalaga yung spiritual covering na yun. Kanina ba kayo naka-cover? Hello? Kakaintindihan tayo. Our number one covering is God. Second, yung mga lingkod ng Diyos, yung mga servant of God, na talagang they follow and imitate God. Ito dapat nagpo-cover sa inyo. Not the change name or organization. Baka makahunta nyo, may kulong kayo uli sa religious system. Maraming usapin sa Bible na kaya kala nila, porque nag-aral sila sa Bible school, may doctorate degree sila, kaya na nilang lutasin lahat ng situation ng buhay ng mga miyembro. No! That is why all of us, we need to seek first His kingdom. Dapat pag-arian tayong lahat ng Panginoong Jesucristo at alamin natin ang Kanyang katwiran upang umayos ang ating mga buhay at lahat ng kailangan natin sa daigdig. Karunungan man, pagpapala man, kasaganaan man, buhay, kagalingan sa sakit karamdaman, lahat yun ibibigay sa atin ng Diyos kasi siya na ang number one sa ating puso. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ni Paul, tapusin ko na po ito. Mahaba ito, iwanan ko na lang ito sa iyo. And you should imitate me just I imitate Christ. So, tatlong verse na lang iwanan ko sa inyo. Sabi ng 1 Corinthians 11 verse 1, 1 Corinthians 4:16, and Hebrews 6:12, lahat ito ay tumutukoy sa salitang ganito. It tell us to follow or imitate those who are setting a godly example. Mga babaeng lalaki ito ng Diyos na nagpapakita ng mabuting halimbawa. May karunungan na nanggagaling sa Diyos. May humility of the heart. May pag-ibig na totoo. Who set a godly, kaya nga godly example. And God will help you or will help connect you with a pastor who you can follow. Ang Diyos din ang tutulong sa iyo.
at i-connect kayo sa mga babaeng lalaki o leader o pastor ng Diyos with a godly example that you can follow. Amen? Palagpakan natin yan ng Diyos. So, in closing, we Christians are called to be followers of Jesus before we are anything else. First thing first, be followers of Jesus first. Because great people follow great leaders well. Before they live well. It is inevitable and necessary that we understand followership in our church. Napakahalaga at sadyang kailangan na maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng pagsunod. Amen. And the last one, nawala yun. Next. In the church of God, all leaders must be Christ followers, exemplifying Christ, setting a good example as a true followers of Jesus Christ, and then helping other Christ followers to flourish in following Jesus Christ. Amen? So, yun po yung ginagawa ng Diyos. Be ye therefore followers of Jesus Christ, and whom you follow. Maghanap kayo. Or si Lord ang magbibigay sa inyo at magkukunik sa inyo ng dapat nyo gayahin na mga tunay na leader ng Diyos who set a godly example. Amen. Tayo po tayo lahat. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah.